Siguraduhin na hindi ka magkaproblema sa passport mo. Palaging isecure ang mga travel documents mo. Planuhin kung hanggang kailan ka mag-OFW. Mas mabuti na alam ng pamilya mo ang exact address at ang pangalan ng employer mo. Magkaroon ng regular na komunikasyon sa iyong pamilya. Alamin at sundin ang mga batas ng bansa kung saan ka magtatrabaho o kung saan ka man ngayon. Maglaan ng oras sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy. Mahalaga at dapat alam mo ang karapatan mo bilang OFW. Magkaroon ng mga mabuting kaibigan na OFW. Magdamit ng maayos at desente. Mag-ingat sa paggamit ng alahas. Respetuhin ang mga kultura at ang mga paniniwala ng bansang pinagtatrabahuhan mo. Maging masipag at matyaga. Alalahanin na nire-represent mo ang bansang Pilipinas. Husayan o galingan ang pagtatrabaho. Alamin kung paano ginagamit ng pamilya mo ang pera na pinapadala mo sa kanila. Laging mag-ingat sa pakikitungo sa employer. Pakisamahan ng maayos ang mga kapwa OFW. Patunayan sa employer na tapat at mapagkatiwalaan ka. Iwasan ang masasamang gawain. Iwasan ang maling pakikipagrelasyon. Iwasan ang pakipagkaibigan sa mga bad influence na tao. Huwag magnakaw. Importante na may mapagkatiwalaan kang kakilala na pwede mong sabihan ng iyong malaking problema. Ipaalam agad sa kinauukulan kung minamaltrato ka ng iyong employer. Ikarangal ang buhay OFW. Huwag ikahiya. Ingatan ang pinaghirapan mong pera. Huwag magsugal. Iwasan ang mga ipinagbabawal na mga droga. Magdasal araw-araw. Mag-ingat sa pagbahagi ng iyong pananampalataya. Ikwento sa pamilya na mahirap kumita ng pera at mahirap din mamuhay bilang OFW. Ingatan at huwag pabayaan ang kalusugan. Maglaan ng oras sa pagpahinga o sa pag-relax. Huwag puro trabaho. Palaging tandaan ang mga mahalagang rason kung bakit ka nag-OFW. Kung may opportunity at kung gusto mong isama ang iyong pamilya sa bansang pinagtatrabahuhan mo, magdesisyon agad. Sumali sa mga religious activities tuwing Sunday o day off mo. Iwasan na maging malungkot. Gumawa ng paraan na makapagpasaya sa iyo. Kung pwede, huwag basta-basta magpapautang. Huwag makipag-away sa kapwa OFW. Maglaan ng oras sa pagbasa ng Biblia. Mag-ingat palagi kung saan ka man pupunta.
Iwasan ang masyadong malapit sa opposite sex na OFW. Maging simple lang at humble kahit malaki na ang iyong perang na itulong sa pamilya. Hindi kailangan na magbigay ng pasalubong sa lahat ng kakilala. Mag-ingat sa mga ipinapadala sa iyo ng ibang tao. Harapin ng maayos ang mga problema. Iwasan ang maling paggasto kung uuwi ka sa Pilipinas. Sikapin na mag-impok ka rin para sa iyong sarili. Ikaw, bilang isang OFW, ay itinuturing na bayani ng iyong pamilya at ng Pilipinas. Magtiwala sa Diyos ng lubusan at ng buong puso. Kung nasa ibang bansa na, huwag mag-asta bilang turista. Alamin ang mga lokasyon na mahalaga sa iyo bilang OFW. Kung pwede, huwag makipagrelasyon sa mga dayuhan. Kung nasa bakasyon, sikapin na makakabalik sa trabaho sa tamang araw o oras. Huwag mahiya o matakot sa employer. Isulat ang mga ipinapagawa sa iyo ng employer. Mag-focus sa trabaho. Magkaroon ng pampagana sa oras ng trabaho. Aminin sa employer ang mga pagkakamali. Umuwi o magbakasyon sa iyong pamilya. Bumawi sa mga mahal sa buhay sa pag-uwi mo. Mag-lock ng pinto palagi. Laging maghanda ng mga gamot. Maging mabuting kaibigan. Huwag mag-expect ng sobra. Pag-isipan muna ng mabuti ang gusto mong negosyo. Gumawa ng paraan para mapadali ang trabaho. Pag-isipan ng mabuti ang pagkakaroon ng mga sideline. Makipagkaibigan sa mga mabubuting dayuhan. Mag-budget ng pera. Pumili ng maayos na tirahan. Bumili ng kung ano na makapagpasaya sa iyo. Gamitin ng tama ang credit card. Magkaroon ng bank account. Huwag maging kampante na palagi na lang maayos ang lahat. Huwag kaawaan ng sobra ang sarili. Maglagay ng mga pictures ng pamilya mo sa kwarto o sa pitaka. Magpa-check up o magpagamot kung may karamdaman. Humanap ulit ng magandang trabaho. Huwag problemahin ang problema ng iba. Huwag sobrang maawain. Huwag gumawa o mag-embento ng kwento. Mag-attend ng OFW seminars or gatherings. Iwasan ang pagka-inggit. Huwag mong sabihin na alam mo na yan. Gumamit ng mga reminders. Magkaroon ng simpleng negosyo. Panatilihing mabuti ang kondisyon ng pag-iisip. Importante na huwag isipin ang mga problema bago matulog. Piliin ang mga pagkain at inumin na makakaapekto sa pagtulog.
maging biyaya sa mga kapwa OFW. Maligo araw-araw. Magpamasahe. Huwag cellphone na lang palagi ang hawak. Piliin ng mabuti ang panunuorin at pakikinggan. Maging mabuting halimbawa sa mga OFW. Malinis dapat ang kwarto o ang tinitirhan mo. Huwag makipagkompetensya sa iba. Matuto sa mga pagkukulang at sa mga pagkakamali. I-enjoy ang mga nasa paligid mo. Piliin ang mga pagkain na makakabuti sa katawan. Sumama lang sa mga mabubuting kaibigan. Huwag magpa-impress sa mga OFW o sa ibang tao. I-review palagi ang mga tips natin dito. Abangan ang iba at bagong tips natin dito. I-monitor ang iyong income at expenses. Bilhin kung ano lang ang dapat bilhin. Hikayatin ang pamilya na pahalagahan ang perang pinapadala mo sa kanila. Huwag pigilan ang pag-iyak. Mag-aral, magbasa, at matuto. Huwag hayaan na masira ang umaga mo. Huwag makiuso palagi. I-enjoy ang mga magagandang bagay na makikita mo. Pag-aralan ang wika ng bansang pinagtatrabahuhan mo. Magpatulong sa agency kung magkaproblema ka sa iyong pinagtatrabahuhan. Gumawa ng backup. Hindi dapat nauubusan ng battery ang cellphone mo. Mag-shower bago matulog. Hindi pera ang solusyon sa lahat ng problema. Ingatan mo ang iyong mga pag-aari. Magreserba ng mga pagkain sa tirahan mo. Magsakripisyo paminsan-minsan. Huwag umasa sa susunod na sahod. Huwag gawing rason ang maliit na sahod o sweldo. Tularan ang mga langgam. Huwag sabihin na mahirap ka lang. Mag-focus sa araw na ito at para sa bukas. Mangarap palagi at bigyan ang mga ito ng kaukulang aksyon. Pakinggan ang mga problema ng kaibigang OFW. Sumali sa mga OFW organizations. Mag-gardening. Magbenta ng mga gamit. Huwag sisihin ang iba kung naubos ang pera mo o kung naghirap ka na. Huwag gumastos kung walang pera. Gumastos lang kung may savings ka na. Magparami ng pera. Magbasa, manood, makinig, makipag-usap. Magkaroon ng mentor. Mag-ingat sa pagkumpara ng iyong sarili sa iba. Alalahanin mo ang mga kilala mong OFW na naging successful. Tanggapin ang tulong o humingi ng tulong. Huwag basta-basta gumawa ng final decision. Kontrolin ang emosyon. Huwag lagi pride ang pairalin.
Mag-isip ng tamang gagawin. Alagaan ang sarili sa sobrang init o lamig. Mag-volunteer paminsan-minsan. Gamitin ang pagiging generous sa tama. Disiplinahin ang sarili. Magtiwala sa sarili na kaya mo ang buhay OFW. Gumawa ng plan A hanggang Z. Magkaroon ng bagong talento o hobby. Makipagkwentuhan. Huwag magpaapekto sa mga maririnig mong negative. Huwag mawalan ng gana dahil sa kakaibang kultura. Balikbayan Box Tips. Matutong tumanggi